Hi sa lahat. Ang gagawin ko ngayon, itong leak o yung tagas ni Bagets dito sa power steering oil pressure hose. Natural na nangyayari yung mga ganitong kaso, lalo't medyo may katandaan na yung Bagets natin. Sa katagalan, nagkakaroon na ng lamat yung hose. Dahilan para magkaroon ng leak. So kung halimbawa maka-encounter kayo ng ganitong kaso, huwag nyo nang kuhanin sa remedyo. Mas mainam na palitan na lang ng bago o ipakrimp kung medyo nagtitipid. Una nating gawin ay simutin yung natitirang power steering fluid dun sa kanyang reservoir. Then syempre, i-jack at kalsuhan natin para safe. Then idagdag ko lang, kung halimbawa yung kaso ng leak ng inyong power steering fluid ay katulad ng sa akin na malapit sa power steering pump, maaari naman na dito na lang tanggalin o kalasin sa may unang connector o sa unang fittings. Or maaari din naman sa pangalawang fittings. Pero mas nire-recommend ko na makuha yung buong assembly para ma-check natin pati itong hose na ito. So hindi natin ma-check sa ilalim yan, kaya mas mainam na baklasin natin lahat. So unang tinanggal ko rito itong 10mm na bolt and nut ng hose holder. So medyo nakakapagod o medyo mahirap, pero kailangan natin itong tiyagain. Sunod naman yung isang bolt and nut dito pa din sa hose holder. Bale, ito na yung mga natanggal kong bolt and nut. Bale, yung isang bolt hindi ko na tinanggal para madali na mamaya pagkabit. Then dito naman sa ilalim, sa may power steering, ang tatanggalin natin fittings yung nasa ibaba. Bali size 17 na open wrench ang ginamit ko dyan, at pababa ang paluwag o patanggal. Then pagpasensyahan nyo na at hindi ko maipakita ng maayos yung pagtanggal. Gawa ng napakasikip sa ilalim at talagang nahirapan ako dyan sa part na yan. So tiyagaan lang talaga yan, halos 1 inches lang yung play ng wrench natin. Then kapag naluwagan nyo na ng bahagya, maaari na itong kamayin hanggang sa tuluyan ng matanggal. Sunod dito na sa power steering pump. Bale size 24 yung ginamit ko dyan. Kaya huli ko itong binaklas para dun sa fitting sa ilalim hindi agad bumulwak yung mga natitirang steering fluid dito sa hose. So tandaan natin itong copper washer na ito. Ito yung washer sa ilalim. At ito naman yung copper washer sa ibabaw. Ngayon, maaari nang iayos ng posisyon itong power steering oil pressure hose para hindi ito sumabit at mas madali itong mailabas.
Then maaari na natin itong tuluyan na alisin. Bago kayo pumunta sa mga hydraulic service center, i-check nyo muna yung tatlong hose kung okay pa. Sa akin, good pa yung dalawang hose na maiksi, maliban dito sa mahaba o yung hose na papunta sa power steering pump. Pero kung may budget naman, mas mainam na palitan na yung tatlong hose na yan. Dahil sa kinapos ako sa budget, yung dalawang hose lang ang napapalitan ko dyan. Kapag nagpa-crimp kayo o nagpapalit kayo ng hose, huwag nyong ipapabago yung haba. Then yung diameter ng hose, huwag nyo rin ipapabago kung maaari. Di baling mataba yung sukat sa labas, basta yung sa loob parehas ng taba o bilog o diameter ng original na hose. Then itong hose na merong duktungan, huwag nyong ipapabago yan o ipapa-straight ng hose. Kailangan kung ano yung design ng original, ganyan din ang sundin natin. Dahil nandyan yung pressure kaya meron niyang duktungan. So kapag sinunod natin yung tamang sukat, tamang design, may iwasan natin na magkaroon ng maingay kapag lumiliko. So yung iba na nagpa-crimp o nagpapalit ng hose, kaya nagkakaroon ng ingay kapag lumiliko dahil may mali sa mga sukat o meron silang hindi sinunod sa original na design. Tapos na ako magpa-replace ng hose at magpa-crimp at ngayon i-assemble ko na. Bali gumastos ako dito ng mga 1.7k. Sa pagbuo naman nito, tandaan lang natin yung dating position. So, ganun din yung gagawin natin. Then, higpitan lang ng tama yung fittings para hindi ma-lost thread o magkaroon ng leak. Ngayon, maaari na nating ibalik itong power steering, oil pressure hose, assembly. So, hindi naman tayo masyadong maliligaw dito dahil meron namang mga holder yan na paglalagyan ng bolt and nut. Tiyagain lang natin hanggang sa maitama natin yung position. Sunod, maaari na nating i-connect itong fitting sa power steering. So tiyagain lang natin na mapakapit yung thread. Then higpitan natin ang kamay at kapag mahigpit na, saka natin higpitan ng open wrench. Sa paghigpit nito, hindi naman kailangan sobrang higpit. Sunod, maaari nang ibalik sa dalawang holder yung dalawang bolt and nut. Ang diskarte dyan, ipasok nyo muna yung holder sa bolt, then saka nyo ngayon ilagay yung nut gamit ang kamay o pakapitin muna gamit ang kamay, then saka sikipan. After mahigpitan yung dalawang bolt and nut sa hose holder, maaari na nating ikabit itong sa pinaka steering pump. So iuna muna nating ikabit itong copper washer sa ilalim, yung merong butas. Then isunod naman natin yung bolt na merong copper washer. So hindi ko na naipakita dahil kailangan ko ng dalawang kamay. Bali ipakapit nyo muna yung bolt gamit ang kamay bago sikipan. Then saka ngayon i-final ng higpit. Sunod, linisan nyo muna ng carburetor cleaner o kaya ng degreaser yung mga fittings o yung mga duktungan para mas madali nating makita kung mayroong leak. Then ngayon, maaari na tayong magsalin ng power steering fluid. Then maaari nang start ang makina.
Huwag mo nang ipihit ang manibela dahil magbabawas pa yan ng power steering fluid. Kapag nagbawas na, i-off yung makina. Then magdagdag uli ng power steering fluid hanggang sa max. Ngayon, i-start uli ang makina. Then magsalin uli ng steering fluid. Then ipihit pa kaliwa at pa kanan ang manibela. Mga 5 beses sa pakanan, 5 beses sa kaliwa. Then kapag nagbabawas, dadagdagan lang natin hanggang sa hindi na ito magbawas. Yung ingay na naririnig natin, normal lang yun dahil hindi pa puno yung hose ng power steering fluid o hindi pa sumisiksik yung laman. Sa akin, ang ginawa ko, pinuno ko, then saka ako nag-road test. Siguro mga 15 to 20 minutes akong nag-road test hanggang sa mawala yung maingay. Then saka ako nagbawas at tinapat ko sa max level. Then i-check ko yung mga fittings kung merong mga leak, pati na rin yung hose. Then kapag okay na lahat, maaari na kayong mag-engine wash para mas malinis at mas madaling makita kung mayroong pang leak. So hanggang dito na lang muna. At kung nakatulong o nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyong kalimutan na mag-like, share, follow at subscribe sa ating Facebook at YouTube channel. Maaari din kayong mag-message or mag-comment para sa inyong mga katanungan at mga gustong sabihin. Pipilitin ko na sagutin lahat yan. So babush na! At see you on my next DIY video.